Ang nais ng Panginoon sa ating buhay ay magkaroon ng balanse. Anumang uri ng sakit ay dahil mayroong imbalance sa katawan ng tao. Kahit imbalance sa emosyon, imbalance sa isip, yan ang nagbubunga ng iba't ibang mga sakit. At para maging balanse ang buhay ng tao, at magkaroon ng lugar at malaking puwang sa kanyang puso ang paghahari ng Diyos, dapat umiiwas siya sa mga tinatawag na pagmamalabis o kalabisan. Avoid extremes. Ang ating pag-aaral. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na nagbabalanse sa aming buhay at Diyos na nais ng ang buhay ng iyong mga anak maging balanse. Turuan mo kami, Panginoon, na matuto mula sa iyong mga salita. Makilala ang mga pagmamalabis o kalabisan sa aming buhay at ito ay maituwid. Nawa kayo po ang mangusap. Pumagitna po kayo sa amin. Manguna po kayo sa aming buhay, Panginoon, at pagharian niyo po kami. Papagliwanagin yung isip namin at mabuksan ng kapangyarihan ng iyong salita para tumalab ito sa aming buhay. Gawin niyo kami, Panginoong, karapat-dapat tumanggap ng inyong karunungan at nawa ang iyong karunungan ang magpagaling sa amin, magpalakas, magpalaya. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nananalangin kami, nagpapasalamat, sumasamba. Ecclesiastes 7:16-18. I'll be reading from the New International Version. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. At rendered in the contemporary English version, for our maximum appreciation, sabi ng contemporary English version, the same verses, so don't destroy yourself by being too good or acting too smart. Don't die before your time by being too evil or acting like a fool. Keep to the middle of the road. You can do this if you truly respect God. Napakainam na binabasa natin iba-ibang versions because the many shades of meaning are even amplified for our appreciation. But both versions, of course, are based on the same original material, so isa lang din ang sinasabi. Magkaiba lang nga ng tone. Sinasabi, avoid extremes in righteousness and wisdom. Sa Bible natin nabasa na don't be over-righteous. Huwag sobrang pagkatuwid-tuwid. At huwag sobrang pagkatali-talino. Kasi pagka sobra kang nakapagkatuwid-tuwid lang at nagpakatali-talino, magiging napakakitid ng daan na dadaanan mo. Masyadong malilimita ang pwede mong gawin, pwede mong malasap sa buhay, at ganoon din naman malilimitahan mo ang taong nasa ilalim ng iyong impluensya. Lalo yung mga over-righteous to the point that they become self-righteous. Yung mga iba, ang nagiging religion na nila is worship of religion itself. Nagiging extremist. The Bible tells us that it could be self-destructive. Godliness avoids all extremes, even in religiosity. Yung mga sobrang nagiging extreme, ayaw na kumain, puro fasting, pagka naging extremist sila on any doctrine at all. Pag yung naging extremist sila on diet, talagang nagiging butot balat na lamang. Pag naging over-extreme ang kanilang paningin sa prayer, hindi mo na makausap, wala na kausap na tao, araw-araw, minuto nagpe-pray. Pag naging extremist sila sa pagsunod sa isang uri ng teaching, kung yun naman ay sa tugtog, yun naman ay sa pagpapautang, sa pananalapi, nagiging extreme, nagiging abnormal, hindi mo na makasundo kasi nakalabag na sa daloy ng natural na buhay ang nagiging buhay nila. Yung masyadong hyper-faith. Hindi na nag-iisip, hindi na nagsusuri. Lahat gusto na lamang i-reveal sa kanya ng Diyos in a very spiritual way. Yung mga fatalistic, wala na silang gagawin, puro Diyos talaga ang gagawa. Puro himala ang hinihintay, wala na silang practical na kilos, naging extremist. Maging yung mga ang pananaw tungkol sa end times, extreme,
nagre-resign na sa mga trabaho, pinagtitigil ang mga anak sa school, at hindi na gumagawa ng ano pa mang bagay, hinihintay na lang ang end of the world, ganyang mga extremisms. Paano natin malalaman, mga kapatid, kung ating righteousness, religiosity, at wisdom ay extreme? Yung nakakasakal na. Hindi ka na makahinga ng maluwag. Nakakatali, nakakagapos, nakakakulong na, hindi lang dun sa may katawan, kundi pati sa lahat ng mga taong kapuspalad na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan o impluensya. When we know very well that the Spirit of God sets free, maluwag, magaan dapat. Pero pag sobrang ng pahirap na sa buhay, kahit pa nga sa kabanalan ang tinutungo nito, hindi na ito gusto ng Diyos para sa atin. Dahil kung gusto ng Diyos, sa sobra ka maging espiritual, dapat bawian ka ng buhay dito sa mundong ibabaw para maging espiritu ka na lang, wala ka ng katawan. Pero habang nandyan ka pa, niloloob pa yun ng Diyos, ibig sabihin, sa Diyos man, mayroong space. May puwang ang iyong pagiging tao, ang pagiging material na nilalang mo, kahit ikaw ay mayroong espiritu. Avoid extremism. Very especially in religion. Yung extreme religiosity rin ang nagdudulot ng mga fanaticism. Yan din ang nagdadala ng violence in the name of God. Mga religious wars, pagpatay at kalupitan sa kapwa, sa ngalan ng Diyos. Alam mo na hindi mo na kailangan masyadong isipin na may mali. Kasi sobra. Avoid extremes in wickedness and foolishness also. Sabi sa atin ng Ecclesiastes. Pagka sobra kang masama, lalo at kaya mo. Mga kapatid, emphasize natin ito. Pag may kakayanan ka maging masama, mas lalo ka mag-ingat. At ano yung kakayanan? Yung may kapangyarihan ka. Kaya mo. Walang lalaban sa'yo o may lumaban man, talo mo. Mas malaki ang iyong posisyon, mas mataas ang iyong kalagayan, mas marami kang armas, mas marami kang kayamanan, mas kaya mong maging masama. Mas dapat mag-ingat. Sabi, bakit mo hahayaang mapaaga ang iyong kamatayan dahil ang sama-sama mo? Siyempre, pagka masama ka, mayroong magagalit sa'yo. May magdidilim ang paningin, may magbabalak na wakasan ang iyong buhay. At kung hindi man tao ang mag-isip noon, Diyos ang magbibigay sa'yo ng balanse pag hindi ka nagkusang mag-balance. Pag napapansin natin, mga kapatid, na medyo sumasama na yung ugali natin at nakakapangyari tayo, pag napapansin natin medyo umaabuso na tayo dahil kaya natin, tayo na ang mag-volunteer na mag-ayos sa ating sarili. Huwag na natin antayin na, number 1, tao ang pumutol sa ating mga sobra o kaya hindi man tao, Diyos. Mas masakit. Mas mabuting tayo na ang mag-volunteer na, teka, umaabuso na ako, ikokorek ko na ang sarili ko. Sumasama na ako ng sumasama. Kailangang magbago ako. At sabi, bakit ka magpapakahangal ng sobra? Ibig sabihin, hindi naman ina-expect sa atin na wala tayo ni kaprasong kahangalan. Kasi nga mga tao tayo, mga imperfect tayo, tayo nabubuhay sa mundong ito. Pero sabihin, huwag kang sumobra. At ang daming mga tao, because of foolishness, maagang namamatay. Hindi nag-iingat, sobrang nagiging pabaya, sumusuot sa napakarami mga panganib, napapahamak, hindi lang sila, pati mga mahal din nila sa buhay. Bakit natin dapat ingatan yung mga sarili natin? Kasi kahit hindi mo ingatan ang sarili mo, sirain mo yung katawan mo, pag may sakit ka na, hindi ka rin naman matitiis sa mga nagmamahal sa iyo, alagaan ka rin. Unfair sa kanila kung alaga sila ng alaga sa iyo dahil hindi ka nag-alaga sa iyong sarili. Unfair sa mga tao na mahirapan dahil hindi ka nag-iingat. Yung mga nag-i-indulge sila sa mga dangerous activities, pwedeng ma-aksidente, pwedeng ma-paralyze for life, aalagaan at aalagaan ka rin naman ng mga pamilya mo at nagmamahal sa iyo. Pero bakit mo naman gagawin sa kanila yon? Kaya dapat ang tao nag-iingat, huwag nag-i-extreme. Kaya yung mga extreme sports, buhay mo, kaisa-isa mong buhay, itataya mo para isa-isang sports activity. Ang dami naman pwedeng pagpilian, bakit kailangang extreme pa na yung buhay mo nakataya every time. At sabi sa Bible, it's good to have both sides in your life. Huwag ka lang sosobra sa kaliwa o sa kanan. Manatili ka, sabi, doon sa safe middle road.
Kung nawalan ka ng konting control, kung nagmamaneho ka man na medyo nasa gitna ka, napakaliwa, hindi ka pa rin nahulog sa bangin. Napakanan, hindi ka pa rin bumangga doon sa bundok kasi nasa middle ka eh. Hindi ka extreme. Alam mo yung mga ibang extreme mag-drive, yung pina masyado, yung dikit na dikit sa sinusundan. Pag biglang nagpreno yung sinundan at hindi mo napansin, hindi ka nakapreno, mababangga mo. Ba't kailangan ganun? Ba't hindi ka mag-distance? Bakit kailangan lagi kang nakatapak sa gasolina, tapos pag kami biglang tumawid o biglang titigil ang kailangan, bigla ka magpepreno na ang lakas-lakas, mabuti nung kakagat ang preno mo lagi. Mabuti yung nasa middle ka lang, hindi yung iniaasa mo ang buhay mo sa pag-function ng isang makina. Paano kung mag-malfunction? Iaasa mo ang buhay mo sa isang pwedeng gawin o hindi gawin ng tao. Yun lang mga nagkukwentuhan doon pa sa kalsadang paliko at palusong na pag kami hindi nakaliko o hindi nakapreno, sila yung masasagasaan. Ba't kailangan doon ka pa umupo? At doon ka pa magkwentuhan? Extreme yung danger na hinaharap mo, pwedeng mamatay ka agad nang hindi naman dapat kung hindi ka lang pumwesto doon. Nakikita nyo yung mga bahay na kung minsan pinapasok ng truck sa loob yung bahay. Madalas yun, nasa paliko, dangerous area yun. Kung maaari sana at may choice ka pa, huwag ka doon tumira. Yung pupuntahan ka ng gravity, iiwas mo ang sarili mo. Sabi sa Bible, why die before your time when you can avoid being too foolish? At sabi sa Proverbs 30 verse 8, don't let me be too poor or too rich. Give me just what I need. Na-pray na ba natin ito mga kapatid? O laging make me very, very, very rich? Ang balance daw na buhay, hindi too poor, hindi rin too rich. Yung tama lang, sabi ng iba, sakto lang. Hindi ka kulang, hindi ka sobra, o may sobra man, konti lang. At kung pamisa-misa man kinukulang, yung konti lang ang kulang. Avoid extremes in poverty and wealth. Kahit hindi natin laging naiisip, pati extreme sa wealth, dapat huwag mangyari. Huwag ka nawang sobrang yumaman. At huwag ka rin sobrang humirap. Kasi mahirap din namang maging mahirap. Proverbs 19:7, if you are poor, your own relatives reject you, and your friends are worse. When you really need them, they are not there. Yun talaga ang katotohanan. Huwag nating ipagdramang bukid, huwag nating ipaghinanakit sa mundo. Talagang pag wala kang pera, iniiwasan ka ng tao. Kasi una, wala silang mapapala sa'yo. Second, baka ikaw pa ang may mapala sa kanila. Baka yung konti nilang itinatabi, mahingi mo pa o mautang mo pa. Lagi kang pabigat. Imbes na yung pera nila magtagal ng 5 araw, nagiging 3 kung kasama ka dahil lagi kang ililibre. Yun talaga ang katotohanan. Walang dapat ipagtampo doon. Hindi ka rin dapat magalit o mainis sa mga taong ayaw sa sobrang mahirap na kasama. Kasi natural, ipoprotect nila yung interest nila. Life is the primary duty of life. And a person na pabigat, pahirap kasama, a threat yan to well-being. Kaya natural lang na hindi ka magugustuhan. Gusto mong magustuhan ka, don't be too poor. Hindi ka dapat inililibre, naglilibre ka rin. Hindi ka dapat binibigyan, nakakapagbigay ka rin yun. Hindi ko mawala ng kaibigan. Napapansin nyo ba na pag may sakit kayo ng 1 week, may mga dumadalaw, dami. Pag 2 weeks, dadalaw pa rin konti. Subukan yung 2 months na kayo may sakit, talagang halos wala nang dumadalaw. Kasi meron na rin visitors fatigue. Subukan yung may pangangailangan kayo, may karamdaman kayo, may mag-aambag-ambagan, tulungan. Subukan yung may pangalawang ikot ng basket after 2 weeks. Kalahati yan nalang magbibigay. Kung nakakatatlong buwan na kayo, 2 na lang matitira. Pakonti ng pakonti. Merong donors fatigue. Kasi ang mga tao, una, wala naman silang kakayanan na patuloy na magbigay. Lalo kung hindi ka naman talaga mahal o wala ka namang ginawang mabuti sa kanila. Out of courtesy, out of good manners, tutulong sa una, pero sa pangalawa, tutulong pa ba yun? Kaya sabi sa Bible, avoid being too poor.
Pray that you don't become too poor and work hard so that you don't become too poor. And when you are very poor, work hard so that you don't remain poor. Huwag mong ipaghinanakit kahit kanino man. Ikaw man siguro, kung merong konti, tapos merong sobrang mahirap, magsasawa ka rin. Diyos na nga hindi nagsasawa sa atin. Kaya salamat na lang may Diyos. Pero kahit pa nga gano'n, nagdidisiplina pa rin ang Diyos sa mga tamad. Sabi nga ni Paul, if you do not work, you should not eat. Can you imagine? Kailangan you deserve everything you enjoy in life. So don't be too poor. Hindi rin yan ang kagustuhan ng Diyos sa atin. But also don't be too rich. Ecclesiastes 5:13-14, I have seen a grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owners. Sabi, meron pang isang kabalintunaan at isa pang nakakalungkot na katotohanan. Kadalasan, yung kayamanang iniimpok, nagiging mitya ng buhay ng nag-iimpok at nag-iipon. Nagiging bunga ng kanyang kapahamakan. Napapasama siya dahil sobrang niyang yaman. So don't be too rich. Isipin mo naman, kung sobrang yaman ka, number 1 ka sa listahan ng mga kidnapper. Kung may mga underground na mga gangsters, number 1 ka sa listahan nila. Number 1 ka sa listahan ng mga gustong magnakaw. Mahirap yan, yung nakalista ka dyan. Ngayon, kung hindi ka naman too rich, tapos ikaw too poor, baka ikaw naman yung magnanakaw ngayon. Baka ikaw naman yung maglilista ng kung sino ang nanakawan mo at sasali ka doon. Kaya, iniiwasan yung ganyan mga extremes. Don't be number 1. Kung hindi ka tinatawag ng tadhana na maging number 1, don't even try. Tama na yung number 2, number 3. At hindi sa pagiging asawa ang sinasabi ko, ha? Yung sa posisyon, yung sa mga distinction. Kasi si Rizal man, sinabi niya sa No Limit Angere, ang pinakamataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Totoo. Kahit sa politika, pag nagkakaroon ng change of power, nagkakaroon ng mga change of dynasties, yung mga pinuno lang naman na talaga napapahamak, sila yung nakukulong, sila yung nadedemanda, sila yung nababaril, na-assassinate. Pero yun ang mga pangalawa, pangatlo, tuloy pa rin ang buhay, masasagana pa rin. Bakit mo ibiging maging number 1? Yan ang gusto ng lahat. Ang dami mong kakompetensya. At makuha mo man yan, sandali, you have to work hard to keep it. Kaya kung hindi ka natural, nakatadhana maging number 1, huwag mo nalang sikapin. Huwag na lang, mapapagod ka lang. Number 1 ka man o number 10, pareho lang din naman kayo namamatay. Pareho lang din kayo nabubuhay. So why stress yourself? Mahirap pag-maintain ng posisyon na number 1. Laging merong contender. Laging merong gustong umagaw. At ang problema pa nga, pag you're at the top, sabi nga nila, is lonely at the top. Wala kang katabi kasi ikaw yun nasa top. So, linawin natin sa isip natin, mga kapatid, meron talagang nakatadhanang maging number 1. At yung mga nakatadhana na yon, gifted na yon to be able to survive and even thrive in being number 1. Pero kung sobra kang trying hard, hirap na hirap, talagang gumapang, gumulong, sumirko para maging number 1 lang, huwag na lang. Relax. Kahit number 1, namamatay. In fact, maraming ang kaya namatay, number 1 eh. Kaya nakulong number 1. Pero yung mga kasunod nila, mga lower ranks, hindi naman mga nakukulong pag nagkakaroon ng change of regime. Sa Bible, makikita natin yung pinaka-spiritual at yung ding pinaka-practical na mga turo sa buhay. At nakikita natin the mind of God as expressed by many writers and many prophets, hindi talaga extremist. Kahit sa buhay natin na ito, mga kapatid, avoid extremes in modernism or conservatism. Pag sobra kang conservative, naiwan ka na ng panahon, marami ng ligayang hindi mo nalasap, at nagiging killjoy ka rin sa maraming tao. Pag sobra kang modern, ikaw ang kauna-unahan sumusubok ng anumang bagay, yung pala mali, ikaw ang magdurusa. Anong sabi ni Alexander Pope? Be not the first by whom the new are tried, nor yet the last to lay the old aside. Huwag daw ikaw ang kauna-unahan sa anumang bago, kasi experiment pa lang yan. Kasi may mali pala, di ikaw ngayon nagdusa.
Kahit sa mga procedures, scientific procedures, mga medical procedures, kung experimental stage pa lang, ikaw agad yung nandun, yung pala may mali, di ko nagdusa. Pero wag din naman ikaw yung kahuli-hulihang dumampot ng bago. Kasi by then, luma na yun, naiwan ka na rin ng panahon. In other words, wag din maging extremist. Kahit sa fashion, kahit sa hairstyle, pag laging gusto mo, una ka, ang tingin sa'yo ng mga tao, baliw. Di ba yun namang mga usong damit, usong buhok, habang hindi pa uso yan, mukhang baliw yung may suot. Kasi hindi pa sanay ang mata natin. Pero pagka hiping kulelat ka naman, ngayon ka pa lang makikiuso. Yung mga iba, Pastor, pwede po bang maghikaw ang lalaki? Nauna na sa'yo si Pabs Daddy Bass ng 1970. Ngayon ka pa lang maglalagay, hindi na uso yan. In fact, wala na nga eh. Huling-huli ka na. Sobrang kulelat. Nagmumukha ka ng katawa-tawa. So kung makikisunod ka, yung huwag naman masyadong huli. At yan mga kapatid, hindi lang sa fashion, kailangan matutunan nating i-apply sa lahat ng areas ng buhay natin kung paano hindi maging extremist. Magulang ka, sobra kang higpit. Meron sobrang luwag. Parehong hindi karapat-dapat at kaibig-ibig. Sobra kang competitive sa school. O sobra ka namang walang kiber, walang pake. Parehong hindi rin mabuti. Laging may disadvantage. Ngayon sa paniniwala, sa relihiyon, may mga extremist din. Sobrang mapaniwalain. Lahat ng huling attenda na seminar, o mapanood sa YouTube, o mabasang libro, yun ang doktrina niya agad-agad. Extremist, hindi pa nakikita kung paano ito tumatalab sa buhay ng iba, siya na agad ang mauuna. Kaya kung merong damage, siya rin ang nadadamage nun. Kaya ang sabi sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Sabi, hindi ko mumukhang religyoso, hindi ko mumukhang tama, hindi ko may religious title. Maniniwala ka na agad. Suriin mo muna. Huwag kang kaagad-agad lulundag at sasali. May umuso na church administration style sa ibang bansa, eto ka, kopya ka na agad. Yung pala, ang daming cultural damages na gagawin sa church mo, nakakapag-split-split kayo tuloy, na hindi naman dapat, nananahimik yung church nyo, may bagong seminar na inattendan yung leader kung saan, yun agad ang i-adopt sa inyong church, nagkakagulo. May mga extreme pa sa diet at sa mga fad. Pag nahibang sa herbs, talagang herbs lahat. Pag nakausap mo yan, wala na kayong topic on the herbs. Pipigilin ka sa lahat ng kinakain mo, iniinom mo, nilalagay mo sa iyong buhok, sa iyong kuko. Talagang yung herbs niya ang kaisa-isang mahalagang bagay sa mundo. Pag may nahibang sa isang doktor o quack doktor o kung sino man, sobrang extreme. Nararamdaman nyo yun, nakikita natin yun. Mahirap kasama, nakaka-oppress, nakakasakal. Lalong-lalo kung hindi pa tested ang kinahihibangan. So do not be extremist in faith and in belief. Pag may gusto talaga ipagawa sa iyo ang Diyos, hindi ka naman niya mamadaliin, bibigyan ka niya ng time mag-isip. Bibigyan ka na niya ng time nagsuri, magbulay-bulay, manalangin. Huwag agad-agad gagawa ng mga mararahas na bagay dahil akala mo yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ka mamadaliin ng Diyos. God is eternal. God is forever. May oras siya. Kesa nagmamadali tayo, nakakagawa tuloy tayo ng mali. Sabi ng Proverbs 23:20, don't be a heavy drinker. Hindi sinabing don't be a drinker. Nakita nyo, may space kahit sa Proverbs. Yung pag-inom, huwag lang heavy. Huwag lang extreme. O naging religyoso yung mga tao, talagang bawal na bawal kahit isang patak na wine dahil naging extremist. Tapos sabi ni Pablo kay Timothy, stop drinking only water. You must take wine because of your many stomach ailments. So nakita nyo, si Pablo, ang payo niya kay Timothy, uminom ka ng alak, tumigil ka muna na kain mo ng tubig, lalo yung mga marurumi at may mga butete. Kasi laging sira ang tiyan mo. You see that even these people of the Bible had space for such a thing as drinking.
Even the first miracle of Jesus was how to make wine. Pero makakakita kayo ng mga Kristiyano ngayon, super sama ang pag-inom, super bawal, extremist. Hindi na yata yon yung nasa Bible. Nire-regulate. Ang daming nagiging extremist pag naging born-again Christian. Ang daming nagiging extremist pagka nagbasa ng Bible, pagka nahumaling sa mga spiritual activities, sobra silang mainit sa pananampalataya. Pero kapatid, ang pag-iinit nyo sa pananampalataya ay hindi nagbibigay sa inyo ng lisensya na pasuin at sunugin ang mga katabi nyo. You must give them space kung hindi sila mainit tulad nyo. Hindi mo pwedeng i-assign sa iba yung init at drubdub ng iyong pananampalataya sa sandaling ito. Kasi hindi naman tayo nakakatiyak na ganyan kalagi, araw-araw, 24/7. Panapanahon din. So kung may mga ibang tao na ang panahon nila ngayon ay medyo relax sa kanilang pananalig, hindi masyadong marubdob, hindi lusob ng lusob, hindi ibig sabihin masama sila at mas mabuti na kayo. Sabi din ni Solomon, for everything there is season and a time for every matter under heaven. May mga tao na nasa tercera ang kanilang kambyo, merong nasa primera, meron naman nagwa-warm up pa lang. Meron naman na overheat na, nagpapahinga yung sasakyan nila. Hindi mo pwedeng hanapin sa iba yung init mo, yung speed mo, yung intensity ng yung pananalig sa oras na yon kasi kahit ikaw din naman nag-iiba-iba. Huwag extreme. Kaya kung minsan napakahirap yung mga tao na napapahilig sa Bible, kung may conviction na agad sila na hindi nila ito kakainin, ina-expect nila conviction na rin ng iba. I-assign na nila sa iba yung conviction nila. Pagka meron silang conviction about anything, katulad nung dapat ba naglalagay ng parol pag Pasko, o may Christmas tree, o may Santa Claus, may conviction sila na wala, mamasamain nila yung mga naglalagay. Kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang level ng pag-iisip, kanya-kanyang sidhi ng pananalig sa iba't ibang oras. Basta ang mahalaga, don't be a heavy anything, hindi lang sa drinking. Kahit ano, yung nahilig ka sa orchid, lahat ng pera mo pumunta na sa orchid, wala ka nang binili kundi orchid na lang ang topic mo, extreme. Yung emotion, madalas nagiging extremist pag na-in love, talagang nalilimutan ng lahat, itinatakwi lang magulang, binibigay ang bank account, kasi na-in love. Tatandaan nyo ha, yung mga emosyon na ganyan, meron din yung time element. Hindi ka nakakatiyak na bukas ganun mo pa rin yan kamahal. So huwag ka maging extremist sa pagtitiwala, sa pagbibigay. Meron lang akong isang pamangkin dyan sa Facebook. Tito, meron ako na-meet na girl, love na love ko siya, in love ako. Abi, after 2 weeks, ayaw na daw niya. Ang problema, nabuntis na niya in 2 weeks time. So sasabihin niya sa babae, alam mo, hindi na kita mahal. Hay, bakit mo ko binuntis? Noon mahal kasi kita, ngayon hindi na. Paano ngayon to? Naging extreme din naman ang pagbibigay kasi nito si babae. May consequence. Hindi ko mamahal na mahal nyo ngayon. Ibig sabihin, patuloy nyo yung mamahalin. So, hold it a bit. Withhold and do not give everything. Huwag kayong maging extremist. Ganon din yung mga obsession, yung mga gusto sa buhay. Yung mga nung 70s, mga aktivista, yung makibaka, huwag matakot, ibagsak ang gobyerno, no? Barilin lahat ang mga sundalo, mamumundok. Ang dami na ngayon mga nasa mga corporate world. Nag-immigrate pa nga sa USA, yung ibagsak ang imperialistang kano. Ayun, US citizen na. Kasi kahit mga political convictions at mga pananalig at ganyan, naiiba rin sa panahon. Ang mahalaga, huwag kang magkakaroon ng permanent damage for a temporary feeling. Huwag kang magbayad habang panahon sa isang uso lang ngayong araw na ito, sa flavor of the month, sa flavor of the day. Hindi mo alam. Huwag maging extremist. Keep to the middle of the road. Every godly person will stay in the middle of the road, even in areas of spirituality. Hindi yung convicted ka sa isang misyon, lahat na ng kabuhayan mo, ibebenta mo, ibibigay mo doon, pati yung para sa asawa mo at anak mo. Paano sila? Kailangan laging may natitira.
Merong kang paglalaan sa pagbabago ng panahon, sa pagbabago ng isip, sa pagbabago ng mga bagay-bagay. Kahit nga sa extreme North and South Poles, hindi tayo tumitira. Pinakabanayad ang klima malapit sa equator kasi nasa may gitna. Ayaw mo ng sobrang lamig, ayaw mo rin ng sobrang init. Ganon din sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Importante na huwag ka maging number one kung mahirap yung para sa'yo at huwag ka rin maging number nothing o zero kasi mahirap din naman na binabaliwala ka at wala kang halaga kahit kanino man lang. Importante mga kapatid, apply natin ito sa buhay natin. Anong area of your life na extremist na kayo? Yung mga nahuhumaling halimbawa sa multi-layer marketing, talagang humaling na humaling, yun ang bagong relihiyon. Everything is about that. Itataya ang lahat-lahat. Pera, puri, pati lola, taya. Kaya pag bumagsak, eto, hinahanap si Crispin at si Basilio. Kasi itinaya lahat. Huwag niyong itataya lahat. Kahit mukhang siguradong sigurado. Magtitira kayo lagi. Sabi, people of God will avoid all extremes. Kasi nahuhumaling ka, kumisa nasasakim ka rin, kaya itataya mo lahat. Tapos pagsabog, eto ngayon, walang natira sa'yo. Kawawa ka naman. Hindi lang yun, masisisi ka pa ng iba. And especially sa religiosity, mga kapatid, huwag niyong i-assign sa iba yung intensity ng inyong pananalig. Bigyan niyo sila ng panahon na uminit kung malamig. Bigyan niyo sila ng panahon na makarelax kung masyadong stressed. Kasi iba-iba ang diling ng Diyos sa bawat tao. Salamat, Ama, sa mga paalala niyo sa amin. Ang mahalaga, kahit hindi lahat na cover ng mga examples, maalala namin na huwag kami maging extremist. Huwag sobrang maging extremist sa pagsunod sa isang uso, sa paniniwala sa isang bagay o ideya, maging sa commitment sa anumang bagay. Turuan nyo kami laging maglaan ng space so that we can maneuver, we can U-turn, we can backtrack, we can change our minds. At may matitira sa amin kung mali man ang naging desisyon. Teach us to be moderate in our tastes, in our consumption, in our lifestyle. At payagan din namin, tulungan din namin ng iba na maging moderate. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, kanya-kanyang apply sa kanya-kanyang private lives. Lord, turuan nyo kami na mga ideya na ito na galing sa mga pahina ng iyong salita, tumalab, maging totoo at pakinabangan namin sa pang-araw-araw na buhay. Spend some time in reflection and ask God to continue to give you wisdom to avoid extremism in any way. Lord, as your people sit still and remain silent, let your Spirit finish this message and apply this in everyone's life.